Sa mga nakaraang taon, madalas nating marinig na palakas ng palakas ang impluensya ng China pagdating sa pagbebenta ng mga armas sa iba't ibang bansa. Isa sa mga bansang umasa sa mga produktong ito ay ang Thailand, lalo na sa kanilang pagbili ng mga Chinese-made battle tank. Sa papel, mukhang solid ang desisyon nito. Moderno ang disenyo, mababa kumpara sa iba ang presyo, at ipinangako ang mataas na kakayahan sa labanan. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalabas ang mga detalye na hindi inaasahan ng marami. Ngayon, mismong mga sundalo at crew ng Thailand ang nagsasalita tungkol sa mga problemang nararanasan nila sa aktwal na paggamit ng mga tangke, at dito nagsisimulang mabuo ang mas malaking tanong kung gaano nga ba kahanda ang mga sandatang ito sa totoong sitwasyon ng digmaan. Ang tanong ngayon, bakit tila nagiging pabigat pa sa operasyon ang mga battle tank na ito sa halip na maging lakas ng hukbo ng Thailand? At ano ang mga konkretong problemang nagtulak sa mga sundalo mismo na magsalita? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ayon sa mga ulat mula sa loob ng operasyon, hindi lang sa training nagkakaroon ng issue ang mga VT-4 battle tank na binili mula sa China. Kahit sa mga aktwal na misyon ng Thailand, lalo na sa mga operasyon malapit sa Cambodia, ramdam na ramdam umano ang mga kakulangan nito. Isa sa mga unang napansin ng mga crew ay ang mabagal na kilos ng tangke. Hindi lang ito tungkol sa bilis ng andar, kundi pati sa pag-ikot ng turret. Sa isang labanan kung saan mabilis ang galaw ng kalaban, malaking problema kapag hindi agad makasunod ang mismong sandata na ginagamit mo. Mas seryoso pa ang reklamo pagdating sa pangunahing baril ng tangke. Ayon sa ilang operator, hindi raw kayang tumagal ng baril kapag tuloy-tuloy ang pagpapaputok. Kapag umabot sa isang tiyak na bilang ng putok o kapag matagal na ginagamit, doon na nagsisimula ang mga problema. May mga pagkakataon na ayaw na itong pumutok. May mga ulat din na nagkakaroon ng bitak ang bariles at sa ilang kaso, tuluyan itong nasisira. Dahil dito, napipilitan ang mga crew na limitahan ang paggamit ng putok kahit nasa gitna sila ng operasyon. Para sa isang sundalo, napakahirap ng ganitong sitwasyon. Nasa harap ka ng posibleng banta pero kailangan mong mag-ingat hindi lang sa kalaban kundi pati sa sarili mong kagamitan. Sa halip na kumpiyansa, nagiging alalahanin pa ang bawat utos na magpaputok. Ayon sa mga crew, hindi ito minsanang pangyayari. Paulit-ulit daw itong nangyayari habang patuloy na ginagamit ang mga tangke sa iba't ibang sitwasyon. Bukod sa issue sa baril, may reklamo rin tungkol sa proteksyon ng tangke. Inilarawan ng ilang operator ang side armor bilang hindi sapat para sa isang modernong main battle tank. Sa panahon ngayon na mabilis ang pag-unlad ng mga sandatang panlaban sa tangke, mahalaga ang tibay sa lahat ng bahagi. Kapag may duda ka sa armor na dapat magpoprotekta sa iyo, natural na magiging maingat ka sa bawat galaw sa field. Kasabay ng mga isyong ito, may mas malawak pang usapan sa rehiyon. Habang inilalantad ng Thailand ang mga problema sa kanilang Chinese tanks, patuloy naman ang Taiwan sa paghahanap sa isang nawawalang piloto matapos bumagsak ang isang F-16 fighter jet sa dagat. Dahil dito, may mga taong nagkukumpara ng iba't ibang sitwasyon at nagtatanong kung hanggang saan ang tunay na kakayahan ng China pagdating sa lakas militar at impluensya. Sa kabila ng sunod-sunod na reklamo, hindi rin naman tuluyang ibinasura ng mga crew ng Thailand ang lahat ng aspeto ng VT-4 battle tank. Ayon sa kanila, may ilang bahagi pa rin ng tangke na maituturing na maayos at kapaki-pakinabang. Isa rito ang sistema ng pagkontrol sa pagputok na itinuturing nilang moderno at malinaw gamitin. Mas madali raw tukuyin ang target, lalo na sa mahabang distansya, at mas maayos ang koordinasyon ng mga kagamitan sa loob ng tangke. Sa mga unang gamit, ramdam umano ang teknolohiyang ipinangako ng China. Gayunpaman, malinaw sa mga operator na hindi sapat ang ilang magandang katangian kung paulit-ulit namang nagkakaroon ng problema sa aktwal na paggamit. Ayon sa kanilang karanasan sa field, ang tunay na sukatan ng isang battle tank ay ang tibay nito sa matagal na operasyon.
Dito raw pumapasok ang pangunahing issue ng VT4. Kahit moderno ang sistema, nagiging balewala ito kapag hindi mo sigurado kung tatagal ang tangke sa gitna ng tensyon at tuloy-tuloy na paggamit. Dahil dito, ikinumpara ng mga crew ang VT4 sa mas matatandang tangke na kasalukuyan pa rin ginagamit ng Thailand. Sa kabila ng edad, mas pinagkakatiwalaan pa rin umano ang ilang lumang modelo pagdating sa mechanical na tibay. Kabilang dito ang T-84BM na gawa ng Ukraine na ayon sa mga crew ay mas matatag at mas predictable ang kilos sa mahabang operasyon. Hindi man kasing bago ng VT4 ang teknolohiya nito, mas kampante naman raw silang gamitin ito sa aktwal na sitwasyon. Mayroon ding mga tangke mula sa Amerika na matagal nang nasa serbisyo ng Thailand tulad ng M48 at M60A. Sa unang tingin, luma na ang mga ito at hindi na kasing astig ng mga bagong modelo. Pero ayon sa mga operator, mas simple ang mga bahagi nito kaya mas madaling ayusin at mas bihirang pumalya. Sa gitna ng operasyon, mas mahalaga raw ang siguradong aandar kaysa sa maraming features na posibleng magloko. Habang lumalalim ang diskusyon tungkol sa kalidad ng mga armas, may isa pang balitang umagaw ng pansin sa rehiyon. Sa Taiwan, patuloy pa rin ang operasyon sa paghahanap at pagsagip sa isang nawawalang piloto matapos bumagsak ang isang F-16 fighter jet sa dagat sa silangang bahagi ng isla. Dahil sa insidenteng ito, pansamantalang sinuspinde ng Taiwan Air Force ang lahat ng training mission ng kanilang F-16 bilang pag-iingat. Ayon sa Ministry of Defense ng Taiwan, lumipad ang eroplano mula sa isang airbase bandang alas 6 ng gabi. Pagkalipas ng mahigit isang oras, bigla na lang itong nawala sa radar habang nasa ibabaw ng dagat. Tinatayang nasa ilang kilometro ito mula sa base at nasa taas na mahigit 1,000 talampakan nang mangyari ang insidente. Agad na inilunsad ang search and rescue operations sa lugar. Hindi pa rin malinaw kung ligtas bang nakapag-eject ang piloto na kinilala bilang si Captain Shane. Gayunpaman, iniulat na nakapagsabi pa siya ng salitang eject sa radyo bago tuluyang mawalan ng komunikasyon. Dahil dito, patuloy ang pag-asa na siya ay matagpuan. Kasabay ng paghahanap, sinuri rin ng Taiwan ang lahat ng F-16 upang matiyak ang kaligtasan ng mga piloto. Ang insidenteng ito ay nangyari habang puspusan ang pagsasanay ng Taiwan bilang paghahanda sa posibleng tensyon sa China. Kaya naman hindi maiwasan ng marami na magtanong at maghambing ng mga sitwasyon. May ilan ang nagbabalik tanaw sa nangyari sa Venezuela at nagtatanong kung posible bang gawin ng China sa Taiwan ang ginawa ng Amerika noon. Sa gitna ng mga balitang ito, mas lalong umiinit ang usapin tungkol sa tunay na lakas, kahandaan at limitasyon ng bawat panig. Ayon sa mga analyst at military expert, malinaw ang sagot sa tanong kung kayang gawin ng China sa Taiwan ang nangyari sa Venezuela. Ang sagot ay hindi dahil magkaiba ang sitwasyon ng dalawang lugar. Ang nangyari sa Venezuela ay hindi isang buong digmaan. Isa itong kombinasyon ng parusa sa ekonomiya, lihim na operasyon, presyur sa teknolohiya at kontrol sa pera. Hindi ito basta pagpasok lang ng sundalo o direktang labanan sa lupa. Ipinaliwanag ng mga expert na mahina ang depensa ng Venezuela noong panahong iyon. Kulang ang kakayahan nito sa pagbabantay, limitado ang impormasyong kaya nitong makita, at halos wala itong matibay na kaalyado na handang tumayo at lumaban. Kahit may mga bansang nagsabing susuporta, hindi iyon sapat upang pigilan ang galaw ng Amerika. Dahil dito, naging posible ang isang tahimik ngunit malakas na operasyon. Sa kaso ng Taiwan, kabaligtaran ang kalagayan, isa ito sa mga lugar na pinakabinabantayan sa buong mundo. Ang himpapawid, dagat, at kahit ang internet sa paligid ng isla ay may tuloy-tuloy na pagmamatsyag. Halos bawat galaw malapit sa Taiwan ay napapansin agad. Dahil dito, napakahirap magsagawa ng biglaang operasyon nang hindi nalalaman ng iba. Dagdag pa rito, may tahimik ngunit malinaw na suporta ang Taiwan. Mahigpit ang pagtingin ng Amerika at Japan sa mga nangyayari sa paligid ng isla. Mayroon ding iba pang kaalyado sa rehiyon na handang tumugon kapag may kakaibang kilos. Kahit maliit na hakbang lang mula sa China ay maaaring magdulot ng mabilis at malakas na sagot.
Ayon pa sa mga expert, totoo na may kakayahan ng China pagdating sa impormasyon at espesyal na puwersa. Ngunit ang pagsubok na gumawa ng operasyon na hindi agad mauuwi sa digmaan ay halos imposible sa Taiwan. Ang isla ay laging nakaalerto, handa ang mga sundalo at sensitibo ang pamahalaan. Isang maling galaw lamang ay maaaring magbukas ng mas malawak na labanan. Hindi lang ito magiging problema ng dalawang bansa. Maaari rin itong humila ng maraming bansa at magdulot ng seryosong epekto sa mundo. Kaya hanggang ngayon, mas pinipili ng China ang pananakot at presyur kaysa direktang aksyon, lalo na sa Taiwan at pati na rin sa mga kalapit na bansa tulad ng Pilipinas. Ang tanong ngayon, sa ganitong sitwasyon, sa palagay mo ba ay kaya talagang harapin ng China ang Taiwan kung tuluyan nila itong susubukan? O hanggang pananakot na lang talaga ang mangyayari? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.